Abangan at pakinggan ang gabay ng OFW International, ang kaisa-isang OFW radio program sa Pilipinas na simulcast sa Hong Kong at Singapore tuwing Sabado, 9 to 10 p.m. with Tito Lumidina, brought to you by Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Narinig mo na ako? Wala. Okay na, game na. Game! Okay, 9:39 ang ating oras. Mamaya lang, live tayo sa Singapore sa K102.3 FM. Ito po ang kaisa-isang programa ng mga OFW sa Pilipinas na naririnig sa Hong Kong live. May mga partners po tayo dyan, si Tita Kerry, at siyempre sa Singapore sa Hello Asia sa K102.3 FM. Walang gusto magkasakit o maaksidente pero maaari po itong paghandaan. Sa Premium Healthcare Plus ng Paramount Life and General Insurance, may masasandalan sa oras na pangangailangan. Hindi mawawala ang perang pinaghirapan dahil lamang sa ikaw ay naaksidente o nagkasakit. Enroll now at Premium Healthcare Plus ng Paramount Life and General Insurance Corporation. Batiin muna natin mga kababayan natin sa Taiwan. Baka ay sabi sa akin mag-play daw ako ng birthday song. Ang aga-aga naman. Kasi ito, ang dami nating mga kababayan sa Taiwan, ito member ng RPFC. Ay, ito, naku, meron nagtatanong. Hi, Ma'am Lou, Sir Jonas. Ganun nga po, siningil ako ng 5,000 nang bumalik dito for TESDA training. Ganun din naman yung itinuro. Sana para sa mga bago na lang naalis. Thanks. Hi po sa RPFC. Sino to? Baka si Beth Bartolo ito. Oo. At sabi niya, sir, bago niyo sagutin, good PM, birthday song po para sa inyo at kay Pearly Baluyot. March 15 ba ang birthday ko? Pero si Pearly, I think, pareho kami ng 15. Pareho. Sir, pakisagot nga ho yung tanong. Live na ba tayo sa Singapore, Bob? Okay, bati muna tayo. Live na ba? Kung live na. Pakitanong kay Kuya Maat. Kuya Maat, magandang gabi sa Singapore, sa Hello Asia, sa K102.3 FM. Online kami. Anong sagot niya? Naririnig daw tayo ng maliwanag na maliwanag. Pwede kayong mag-text 0926-617-8082. Jonas, magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Singapore. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa training ng TESDA. Baka may concern din ang ating mga kababayan dyan. Okay, kasama natin si Attorney Chodoro Pascua, Ted Pascua, Deputy Director General for Field Operations. Kaugnay naman tinuturo nilang training skills, no? Yes. Pag-welding, pagluluto, at kung ano-ano pa. They have 225 courses. Opo. At pwede rin kayong magreklamo sa lahat ng mga sumisingil ng TESDA fee na hindi pala nila alam. Sir, bumati po kayo sa Singapore. Magandang gabi para sa ating mga kababayan sa Singapore. Okay la? Yeah. Ala? Okay la? Ala, kabisado yung la. Okay, pakigreet po ang mga crew ng MV Power J. Dito po kami sa Mississippi. Salamat po, medyo busy po kami pag nasa port, kaya hindi namin kayo makatawag sa programa ninyo. Thank you and more power. Okay, nasa Mississippi sila. Spell Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-I. Okay, sir. Tanong po kanina nung nasa Taiwan, ang sabi niya, sinisingil sila ng 5,000 pesos para sa TESDA training. Galing na sila sa abroad. Hindi na nila kailangan mag-training dahil pati nga Mandarin o ibang lengguwahe alam na nila. Ano po ang problema? Bakit may ganitong mga reklamo? Kagaya niya, sinabi niya na 5,000 ang siningil sa kanya para daw sa TESDA training na hindi naman niya kailangan. Ang isang tanong po doon, sinong sumingil? So, malamang yan po yung recruitment agency. Pangalawa, sino po ang nag-train sa kanila o nagbigay ng training? Kung recruitment agency po yan, kaduda-duda na po yun dahil ang mga training center po na legal at otorisado ng TESDA na mag-training ng TESDA courses, rehistrado po sa amin yan. Accredited po. Accredited po yan. Kaya malalaman natin talaga kung ang training ay legitimate. Ngayon, yung pagre-require ng TESDA training, kami po hindi masyadong eksperto dyan. Nasa POEA po yan. Siguro tanungin natin, ano ba yung requirement or order po o administrative order ng POEA kung meron man?
Correct. So, sir, ano po ba yung mga, for example, ako, galing lang ako ng Singapore, babalik na po ako sa Pilipinas. Ano po ba yung mga pinakamagandang courses na Oo, kaya sa inyo? mapagsimulan parang magkaroon ng Maging negosyo. business, correct. Sabi niya kanina meron silang cooking lessons, culinary. Ibig sabihin po niya, magtatayo ba ng karinderya? Paano po ba? Libre po ba ito? Libre ha? Yung karinderya, hindi libre. Pero yung training, libre, Libre. po. Opo. Okay, sir, meron ba kayong special programs for OFW na bumalik na sa Pilipinas for good? Kasi nga po, mahirap nga. Sabi ko kanina, na bumalik sa dating trabaho o bumalik sa dating sweldo kapag ikaw ay tapos na sa kontrata sa abroad. Parang magandang magkaroon kayo ng programa para sa mga ganong matanda na, marami na nabayarang utang, marami na pag-aral, at ayaw naman magstay sa bahay, at ayaw na rin siya ng kanyang amo. Wala ba kayong mga programa para sa mga kababayan natin ganyan, returnees? Ang programa po ng TESDA ay para sa lahat. So, kung gusto po nilang matuto ng iba pang kasanayan, tumuloy lang po sila sa TESDA. Meron po kaming ginagawang recording ngayon hinggil sa pagsunod sa pagmomonitor ng DOLE kung ilan ang natutulungan ng mga OFW. At hindi naman po kalakihan. Talagang pinakamalaking natutulungan ng TESDA ngayon ang ating mga kababayan na walang relasyon pa sa pagiging OFW. Kaya siguro kung sabihin na special program, hindi na po kailangan yun. Tumuloy lang sila sa TESDA at malalaman natin kung ano pang kasanayan ang gusto nilang matutunan o pwede nilang matutunan. Okay, naputol ang linya natin sa Singapore pero babalikan mamaya. Para sa inyong mga construction materials sa pinapagawang bagong bahay, lalo na yung mga OFW, bisitahin ang website ng MC Home Depot. Kung wala kayo sa Pilipinas, maaari kayong pumili sa iba't ibang klase ng hardware, home appliances, safety devices, monoblock chairs at mga kagamitan para sa inyong garden. Tulungan si Missy sa Pilipinas na pumili online www.mchomedepot.com. Maraming salamat sa MC Home Depot, the Yan. ultimate hardware store. Sir, questions! Live na ulit tayo sa Sige Singapore. po, balik ulit Kuya sa Matt, maraming Singapore. salamat at live na ulit tayo sa Singapore sa K102.3 FM. Pwede kayong mag-text 0926-617-8082. Kasama natin sa programa si Attorney Ted Pascua tungkol nga sa itinuturong skills o mga pwedeng pagkakitaang kahit na hindi kayo OFW, kahit pamilya nyo pwede. At ito daw ay libre. Sir, pag sinabi ba nating libre, as in libreng-libre, nising kung kusing po ba, walang magagastos, paano pala ba training natin sa food? Do they have to bring yung mga ingredients? Paano po ba nangyayari dun, sir? Yung libre po namin ay purely yung tuition yan, kumbaga. Okay. Pero yung pamasahe, siyempre po, doon na po yan sa gusto magpa-train. Yung baon po nila, sa kanila rin po yun. Pero lahat ng gagamitin nila, lahat ng kaugnayan sa training, libre po. Libre po talaga. At ano po, kailangan po ba na high school graduate o kahit college graduate? Paano po kung matagal lang nagkatrabaho, gusto ko lang mag-training, o matagal na akong OFW, bumalik lang ako, gusto ko mag-training? Posible po ba yun kahit anong status natin sa buhay? Posible po. Ang amin lang po siguro parang limitation, kunwari po 12 years old kayo, gusto nyo matuto, wag naman po dahil wala rin po kayong mapapasukan. Pangalawa, child labor na po yun. Pangatlo, baka mas maigi, balik po tayo sa public school para lumawak pa ang kaalaman natin. So, siguro yung mga 18 years old and above, yan po ang target natin. Okay. Pangalawa, mas ideal kung high school graduate. Pero kung mga out of school youth na, pwede pa rin po yun. Ipro-profiling lang po natin para malaman kung ano yung kanilang aptitude o yung kinikilingang kagalingan. Okay. Para pwede silang mabigyan ng payo. Actually, sir, meron din tayong mga kababayan na nasa abroad, meron silang mga kapamilya dito na gusto nilang dalhin sa abroad. Ano po ba yung mga training na napaka-in-demand as of this moment? At ano po mga country ang usually nagde-demand nito? Pero bago na sagutin yan ang ating oras 9:47, live pa rin tayo sa K102.3 FM sa Singapore. Mapagbati muna sa mga FB followers natin. Happy listening sa mga beautiful ladies na sina Tina Ballesteros Obena. Siya'y taga La Union, nasa Singapore siya ngayon. Si Lizelle Cuevas, grabe ang picture sa FB nito, medyo nakahiga sa buhangin. At Sexy. bonggang-bongga. Si Rica Langit ng Pangasinan ng Fear Factor Group. At si Marika Batuan ng Samar, siya yung parang pinaka-ate dyan sa Hello Asia Fans Club. Si Connie Cabana ng Palawan, na engaged sa isang Amerikano. Ang kanyang boyfriend ay si Rick Goodman. Okay.
Kayod ng kayod para sa pamilya. Sabi niya, OFW kayod ng kayod para pamilya maitaguyod. Yan. Si Bambi Malumay, kumusta na? Si Pearly Sereno ng Urdaneta City. At siyempre si Ligaya Inakay na lagi nagte-text sa akin kung mali naman broadcast. At online na si Flomar to greet Janice. Magandang gabi, Flomar. Magandang gabi rin po. Ay, lalaki pala to. Bakit po Flomar? Ano po ang talagang pangalan nyo? Loma Marcos po. Flomar Marcos. Related kayo sa dating presidente? Po? Kaapelido nyo lang ang presidente o kamag-anak po ninyo, yung dating presidente? Hindi po. Okay, sir, saan po kayo ngayon? Andito po ako sa Solano po. Solano, Nueva Vizcaya? Opo. Ang layo-layo naman. Sino si Janice, Mrs. nyo to sa Singapore o Taiwan? Misis ko po. Dito po sa Singapore. Singapore. Sige, sir, batiin nyo na. Nakikinig siya ngayon, sigurado ko. Sir, mga kaibigan ko to sa Facebook. Batiin nyo na po siya. Sige, ano po mensahe ninyo, sir? Sabi ko lang po, sana hindi siya magbabago. Baka kayo yun. Sige. Hindi po. Hindi siya magbabago. Sana ako lang mamahalin niya. Habang buhay niya. Aha. At sana siya rin pamamahin niyo habang buhay. Ilan taon na po siya nasa Singapore? 6 na po. Ilan po? Magsisik. 6 years. Sa 6 years na po na yan nakapag-ipon po ba kayo? Kahit pa paano? Kahit paano meron po, konti. Baka puro pictures yan, ha? Ay, sir, Mr. Flomar, ano po ang trabaho niyo dyan sa Solano? Nakamasada po kung minsan nasa bukid. Sir. Sir, ilan po anak ninyo? Dalawa po. Pwede ko pa sila makausap? Nandiyan ba sila sa tabi mo? Nandito po. Nakakapagsalita? Ilan taon na po yan? 8 years old. Sige, pwede na kaya? Sige, pabati nyo nga si Janice. Hello, anak ni Janice. Hello, hello. Live ka sa DZXL sa Singapore, no? Live tayo. Ano pangalan mo? Elisa J.M. Marcos po. Eliza. Bati mo mama mo, dali. Tama. Bati mo si mama. Lalo. Ay, nakaka-touch naman. Sabi mo, I love you, mama. I love you, Mama. Yan, gising na. Alam, mag-aalas pa. Sumasagot si mama, I love you too.